Isang mapagpalang umaga po, mapagpalang tanghali at mapagpalang hapon sa inyong lahat. Today is June 29, the Daily Promise Bible Psalms and Prayers. Mag-reflect po tayo sa Psalm chapter 31 verse 7. In mercy you have seen my troubles, and you have cared for me. Even during this crisis in my soul, I will be radiant with joy, filled with praise for your love and mercy. Ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahang loob, sapagkat iyong nakita ang aking kadalamhatian, iyong nakilala ang aking kaluluwa at aking katawan. Psalm chapter 18 verse 33. He made my feet like the feet of a deer and set me secure on the heights. Pinatatatag niyo ang aking mga paa ng usa upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. Thank you po Panginoon at nakaraos po kami ng maluwalhati sa nagdaang araw. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang biyaya sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Basbasan mo po ang aming pamilya, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Nagabayan mo kaming lahat ng banal na espiritu at muli makaraos ng maluwalhati at ligtas sa bawat araw. Ipaunawa mo po sa amin ang iyong mga salita at hari nawang maisabuhay po namin lagi-lagi. Gabayan mo po kami ng kaalaman at malawak na pangunawa at kababaang loob upang palagi kaming maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyong pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mag-reflect po tayo doon sa Psalm 31 verse 7. Ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahang loob, sapagkat iyong nakita ang aking kadalamhatian, iyong nakilala ang aking kaluluwa at aking katawan. So, sinasabi dito na kasama yung pananampalataya at panalangin. Dapat magkasama siya. So, ang pag-aalala dito ay para sa kaluluwa na kung tayo ay nasa problema, depression o kaya ay pagpipighati, pag-iisip. Sabi nga, nakakalimot tayo na tingnan ang biyaya. Palagi ang nakikita natin yung problema. Palaging problema muna nakikita natin. Kasi yung nature ng ating brain. Pero kahit ganun ang nature ng brain natin na tayo ay nakikita yung una ay negative, kung tayo naman ay nasa Panginoon at naisasabuhay natin ang mga aral niya, so tayo ay marunong magpasalamat sa kahit anong dumating sa buhay natin. Kasi tayo naniniwala na sinusubok lang tayo ng Panginoon. So tayo magpapasalamat kahit pagsubok man yan o pagdurusa, dahil naniniwala tayo na may Diyos na mahabagin at hindi tayo pababayaan basta't lumalapit tayo sa Kanya. Kaya ang pananampalataya at pananalangin dapat palaging magkasama. Naniniwala ka na may Diyos na nag-aalaga sa iyo at mangyayari yun kung laging kasama nito ang panalangin. Basta kailangang magdasal para positive palagi ang mindset natin. Manapig sa Diyos na hindi tayo pababayaan basta may kasamang dasal at may taus-pusong pasasalamat. Ang bawat isa daw sa atin ay nakakaranas ng mahirap na sitwasyon at palaging iniligtas ng Panginoon basta ikaw ay nananampalataya at nananalangin. At ito yung sagot niya dun sa Psalm 18:33. Pinatatatag niyo ang aking paa ng usa upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa mataas na lugar. So kung tayo matatag at tayo nananampalataya at palaging nananalangin, patatatagin tayo ng Panginoon. Ikinumpara tayo sa mga paa ng usa kasi ang paa ng usa mabilis tumakbo, mabilis umakyat sa itaas. So ipinahiwatig dito na marami tayong kahinaan, pero nalalampasan natin ang mga pagsubok sa buhay dahil pinalalakas tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng skills para malampasan, ma-resolve o malutas ang mga pakikibaka natin sa buhay na kung minsan mahirap, masalimuot at komplikado. Ginawa niya tayong malakas, talino, mabilis para makatakas agad tayo sa problema, sa pagsubok, sa mga umaapi sa atin, sa mga umaalipusta sa atin.
Inilalagay tayo ng Panginoon sa ligtas na katatayuan. Inilalayo tayo sa kaaway, tinatago tayo sa kaaway, at binibigyan tayo ng talino para maging matagumpay. Kaya yan, pinatatatag nyo ang aking paa ng usa upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. Ibig sabihin, yun yung ating kaligtasan. Amen. Kaya aalalahanin natin ng ating katangian at mga nakakayanan sa buhay kung bakit natin nare-resolve ang mga problema. Lahat yun ay galing sa Panginoon. Kung aalalahanin natin yung sinabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya kung harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Sinasanay niya tayo. Sinasanay tayo ng Panginoon sa pakikipaglaban sa buhay. Kaya kahit anong hirap, anong pagsubok ang dumating, dapat tayo ay matatag. Dahil sinasanay niya tayo. Yun yung ating pagsasanay. Kaya hinahayaan niya tayong mahirapan. Nang sa ganun, palagi tayong lalapit sa Kanya. Palagi tayong magdadasal at maghihintay ng Kanyang kasagutan. Maghihintay ng Kanyang himala. Pinaluluang daw ng Diyos ang ating dadaanan sa buhay. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng maraming paraan para hindi tayo matisod. Ibig sabihin, para hindi tayo madapa o sumuko. Dahil manghihiram tayo sa Kanya ng lakas at bibigyan niya tayo ng lakas. From Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Sa halip maging mabait tayo at mawain sa isa't isa, at mapagpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. O yan ang kautusan sa atin para mabuting Kristiyano tayo. Mamuhay daw tayo ng may pag-ibig sa kapwa. Nakatulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagiging mabait. So maging mabait tayo. Hinding-hindi daw natin pagsisisihan ang pagiging mabait. Kasi tayong mga tao ay may pusong mamon. Madali tayong masaktan, madali tayong ma-offend. At dahil very sensitive tayo, sumasama ang loob natin. Nakikimkim tayo ng sama ng loob. Nang nagpapatong-patong, nagiging cause ng galit yun. Na di natin namamalaya, nagkakasala na tayo. Kasi nga, ang utak natin palaging nakapokus sa negative. Kaya, ano ang katapat ng mga negativity bias na to? Panalangin. Kailangan natin magdasal para tayo gabayan. Humingi tayo ng gabay ng Holy Spirit na patatagin tayo, maging mabait tayo, at maawain sa isa't isa. Mamuhay tayo ng may pagmamahal sa kapwa, sa pamilya, maging mapagpatawad, at huwag mapagtanim ng sama ng loob. Maging mababa ang loob, laging mapagpatawad. Kaya ng pagpatawad sa atin ng Diyos para hindi tayo nagkakasala. Para madaling ma-overcome ang mga na-encounter nating sama ng loob. Kung hindi daw tayo magiging matatag sa ating pananampalataya at hindi tayo susunod sa mga aral ng Diyos, mabilis tayong magdaramdam sa pamilya natin, kahit malimit pamilya ang kasama natin. So, malimit tayong magtatanim ng sama ng loob kapag hindi malawak ang ating pangunawa. Ganun din sa kaibigan natin kasi lagi natin kasama, kausap sa mga katrabaho. At ang pinakamasakit pa ay kapag tayo ay sumasama ang loob o ginagalit ng ibang tao, lalo't hindi naman natin alam kung ano ang kadahilan ng ikinagagalit nila sa atin. So kung tayo ay mababaw sa pananampalataya, bumabalik yung lumang ugali natin. Tayong mga nananampalataya na sa Kanya, bumabalik yung lumang ugali natin, lalabas yung pagiging judgmental, konting error, nagagalit ka, nagreklamo ka, sumisigaw ka, hindi ka magpapatalo sa iyong katuwiran, hindi ka papayag na basta ma-open ka lang, sasagot ka rin, sasalungatin mo rin, at argumento ang patutunguhan, argumento na may kasama ng galit, hanggang sa tinitimpi mo, iniipon mo yung mga sama ng loob mo. Nakakalimutan natin bigla ang kababaang loob, nakakalimutan agad natin ang pagtitiis at pagpapasensya, nakakalimutan natin mag-self-control.
Yan ang dulot ng galit at yamot. Kung hindi tayo papokus sa mabuti, nalilimutan natin ang mga fruit of the Holy Spirit. Malimit na nanaig na maisiwalat natin ang inis, ang himutok, ang galit. Sabihin natin na yan ako, yan ang aking pagkatao, kaya tanggapin mo ko. Pero pwede natin yung baguhin. Kailangan magkaroon tayo ng self-control. Dadasalin natin yan sa Holy Spirit dahil mabilis tayong makalimot sa ating action. Magdadasal tayo dahil sa bawat saglit nakakagawa tayo ng hindi tama. Yan ay dahil sa mga naririnig natin hindi maganda, nakikita natin, tapos ang reaction ng utak natin ay negative agad kasi yan ang nature ng brain natin. So kukontrahin natin ang mga negative attitudes ng pananalangin. Kaya huwag natin kalimutan na magbasa lagi ng Bible, magdasal, humingi ng tawad, matutong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, huwag magtanim ng sama ng loob, at patuloy na manalangin na tayo ay gabayan at tayo ay mababali natin yung nature ng brain natin na laging negative. Kaya dasal at gabay ng Holy Spirit ang kailangan natin. Lalo pa at tayo ay ma-pride. Ang bilis natin ma-offend, kailangan maging mapagpatawad tayo para hindi tayo mapagkimkim ng sama ng loob. Kahit labis-labis ang biyaya sa atin ng Diyos, palaging negative ang nakikita natin. Fault finder tayo. Kaya kung lumalapit tayo sa Panginoon, iiwas niya tayo sa mga masasamang impluwensya para malayo tayo sa kasalanan. Sabi nga, di mo kayang kontrolin ang ibang tao, pero ang sarili mo kaya mong kontrolin. Dapat kontrolin mo ang sarili mo. Pagdadasal mo daw ang mga taong gumagawa ng masama sa iyo, at ipagdadasal mo ang iyong sarili na huwag makagawa ng masama sa iba. Again, yung mga tao daw na gumagawa sa iyo ng masama ay imbitasyon ng Panginoon para ipagdasal mo sila. So, magkasama ang pananampalataya at pananalangin. Naniniwala ka na didinggin ng Diyos ang iyong panalangin kung malakas ang pananampalataya mo. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Muli, Panginoon, patnubayan mo po kaming lahat ng banal na Espiritu na manatili sa aming katauhan ng kabutihan, ang kagandahang loob, ang pagiging mapagpasensya, maging matiisin, palaging may kontrol sa sarili. Sinabi mo, Panginoon, na kaya naming harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong mo na siyang magpapatatag sa amin. Pag-ingatan mo po kaming lahat at iadya mo kami sa lahat ng masama. Samo at dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus, namin Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all.